dito po hindi tayo mahilig magsapantaha, 'no? Lahat po ng sinasabi natin rito, mababasa niyo po 'yan, hindi lang po sa social media, hindi lang po dito sa mga wala po tayong pinagbabatayan ng mga puting ahas, green na ahas, at kung ano-ano pa, 'no? Ito po ay solid, galing po 'to sa mismong mga mainstream media. O para hindi niyo na tanungin, anak ko po 'yan. Kasi daming tanong pa, eh. Okey, sa ibig sabihin mga kapatid, yung at ito po ay VP Sara po ang nagsasalita, hindi po namin haka-haka 'to. Kung sinabi po namin na pinagbintangan siya ni VP Sara na sila ni Martin na nag-insert ng 10 billion pesos sa budget ng DepEd, miski si VP Sara, madali lang naman po, 'di tignan niyo yung original na na-approve sa plenary. Tignan niyo yung insertion after. Oh, hindi naman po hindi maaari pong kung ano-anong puwedeng masabi niyo kay ano, puwede pong masabi niyo kung ano-ano laban kay VP Sara, pero never po yung sinungaling, 'di ba? Lantad na lantad po, yung issue, 'no, 10 billion. Ang mabigat nito, wala raw control si VP Sara kaya nga nag-resign, eh. Hindi lang napangalanan ni VP Sara sino yung mga congressman na, nanghihingi ng SOP sa kanya. Ang point lang natin, nakagawian na nila, akala nila lahat ng mga nasa opisyal ng gobyerno, kaya nilang hinga ng SOP. Oh, 'di ba? Ang linaw po ng pagkakasabi. Alam niyo po ba pati si Espiritu, eto pong, kapartido 'to ni ano, eh, ni Calyodi, tumakbong senador 'to nung kapartido ni Calyodi. Galit na galit po sa mga Duterte 'to, 'no? Po 'pag eto pong mga galit na galit sa mga Duterte, ay nagsabi na nagsasabi ng totoo si Duterte, si Sara Duterte, aba, wala po silang mahihita. Kung sasabihin nila na, maaaring nagsasabi ng totoo si Sara Duterte. Diyan sa kasi malinaw na malinaw yung description ni Sara Duterte, tinahamon po yung mga taong nagdududa. Nariyan lang naman yung budget, oh, GAA. Yung pala yung sinasabi ni VP Sara na tignan nyo lang yung GAA, sundan nyo lang kung saan napupunta yung pera. O ang malaking question, no? Sino po ang nagbubusisi? Ilang araw na po natin tinatanong yan, eh. Sino ang nagbubusisi ng budget? Sino po ang check and balance? Sino po nagche-check naman sa balance, sa balance? Sino naman po ang nagche-check sa budget naman ng House of Representatives at ng Senate? Kasi kayo lahat po ng ahensya pwede niyong checkin, eh. Ang tanong ni Ted Filon dito kay Congressman Brosas, sino naman yung nagche-check ng mga budget ninyo? Alam po sa ginawa ninyo, dati hindi po nakikialam yung mga Pilipino diyan sa budget niya. Alam namin na kayo ay may kapangyarihan, power of the purse, di ba? Usually hindi kami nakikialam, eh. Pero katulad niyan, dahil gusto ninyong gawing example, Vice President pa ng Pilipinas, gusto ninyong gawin diyan sa Kongreso na ehemplo na walang makapangyarihan sa amin. Nagpe-flex kayo ng muscle nyo. Lahat to, hindi lang po si Ko. Pati yung lahat ng miyembro pati yung mga young guns, ang babata nyo, ang hihilig nyo sa mga press conference. Dahil hindi nyo napasunod si VP Sara. Una, napahiya kayo nung nakaharap si VP Sara. Pinagplanuhan ninyo. Sa ikalawang pagkakataon, napahiya kayo dahil una, yung stick to the plan nyo, hindi nyo na-execute. Hindi nyo inaasahan, eh. Yung gagawin ni VP Sara, eh. Pinagtulungan kayo, eh. Pinagtulungan kayong mag-isa. Ang dami po ninyo, 47, yung willing daw magtanong. Pinagtulungan kayo ni VP Sara. Hindi umubra nung nakaharap si VP Sara. Hinarap kayo. May pagkakataon na kayong ipahiya si VP. Yun lang naman yung purpose nyo, ipahiya lang. May purpose kayo na ipahiya si VP Sara. Kayo po ang napahiya. Kayo ang gigil na gigil. Paano? Pinagtulungan kayong mag-isa. Sumabog yung mga utak nyo. Kaya kayo humingi ng part 2. Dinifer ninyo, akala nyo, pinaghandaan nyo sa part 2, akala ninyo, no, okay na to. Wala na siyang kalusot-lusot. Alam nyo kung bakit? Part 1, tutukan natin yung confidential fund. Yari sa atin yan.
confidential fund. Ito yung ano ng COA. Tutukan natin. Thank you very much kay Chris Misuki na nagbigay na 1,600 yen at binabati natin si Ma'am Pat Asperas, ang mami niya. Tutukan natin 'to. Sabi nitong mga balak pagtulungan. Hindi umubra sila ng part 1, nagkaroon ng part 2. Hindi umubra dahil hindi na sila sinipot. Tama na yung isa lang. Tama na isang pagtatangka. Tama naman yung sinabi ni BP Sara eh. Tama pa rin yung katwiran niya. Pagtutulungan niyo lang siya eh. Alam niya na nga yung gagawin niyo eh. Kaya kayo galit na galit, hindi dahil sa kung ano pa man. Dahil dyan, nag-flex kayo ng muscle, binawasan ninyo, kinaltasan ninyo yung budget ni BP Sara na ang tanging kasalanan, na ito po ang tanging kasalanan nila, ang tanging kasalanan po ni BP Sara, gusto niyang ilapit yung pagtulong serbisyo sa mamamayan. Kaya po siya nagtayo ng satellite offices. Biruin mo sinabi, hindi naman daw ginawa ni Leni yan. Bakit? Yun na nga, hindi nga naisip ni Leni na tumulong magserbisyo talaga eh. Ang ginawa lang talaga ni Leni magpa-picture ng magpa-picture eh. Etong totoong nagbibigay ng serbisyo, nilalapit yung serbisyo ng gobyerno sa mamamayan. Dahil dyan, tatanggalan nyo ng pondo. Kahit na anong ikatwiran mo, Kimbo, hindi po pwede. Okay, balik muna tayo rito. Kaya nakakagulat, no? Isang congressman, hindi siya speaker eh. Isang congressman nagsabi sa Vice President ng Pilipinas na magnanakaw. Ito po, sabi po ni Saldiong. Ito po ang sinabi ni Saldiong. Pointed out, hindi niya po masagot kung nasan yung 10,000. Anong ginawa niyo sa 10,000? 10,000. 10 bilyon. Ano ang ginawa ninyo sa 10 bilyon na in-insert ninyo sa pera ng DepEd? Kaya sabi ni Pipi Sara, wala akong control dyan. Tapos, isisisi nyo sa akin, kaya ako nag-resign. Okay, sabi ni Ko pointed out that Duterte has statements prepared for her in her recorded interview and was avoiding the hearings because she could not answer the questions regarding her CIF. Tagal na, no? Okay, tanong ko lang. Nakita nyo na ba yung COA report? Kayong mga congressman? Nakita nyo na pala. May sinabi ba ron sa COA report na may nawawalang pondo? Wala. So malinaw po yun. Ano po yung, bakit po na-disallowed yung iba ron? Ang ibig sabihin po ng disallowed, hindi po binulsa yung pera. Pag sinabi pong ninakaw, ano po ibig sabihin? Yung pera binulsa. Thank you very much kay Vivian Figueroa sa $999 na pangkape. Pag sinabi pong ninakaw, binulsa ni BP Sara. Sa disallowance po, pag sinabi pong disallowance, para lang po hindi tayo napapaikot ng mga congressman na to. Ulitin ko ang ibig sabihin na ninakaw, kinuha mo, binulsa mo. Pag disallowed po, may binili ka na sa tingin ng COA is either hindi kinakailangan, masyadong mahal, o kung ano pa man yung katwiran ng COA. Kaya ikaw, paliwanag mo yan. Kasi ang initial namin dyan, dapat hindi mo ginamit yung pondo dyan. Ibig sabihin, may pinaggamitan ng pondo. Ninakaw po ba kung ginamit? Hindi. Kaya lang, dahil confidential fund siya, sinasabi ng COA, hindi dapat siya ginagamit sa mga pinaggamitan. Ibig sabihin, halimbawa po, bumili ka ng computer. Ay, confidential fund dyan, hindi dapat bumibili ng computer. Hindi po sinabi ng COA na ninakaw ni BP Sara. Ang sinabi, dapat yung confidential fund hindi ginagamit dyan. Pero ipaliwanag mo kung paano mo ginamit, bakit mo ginamit. So ilan po ang binibigay na panahon? 6 months. Tama ba? 6 months. 6 months ba o 60 days? 6 months, no? Okay. So iaapila pa yan ng Office of the Vice President. Paulit-ulit tayo kasi paulit-ulit po sila eh. Kaya dapat paulit-ulit din. Emmanuel Badaos, thank you very much sa $5 Canadian dollars. Dapat katay ng mga Bicolano yan. Wag naman ganun. Wag naman katayan. I-expose lang natin. Wag pong katayan. Okay, balik po tayo rito, no? So ipapaliwanag lang po yan. Magbibigay ng mga papeles yung tinatanong nyo pa kung eto napaka-spoiled nyo naman. Basahin natin Hindi daw po pinapaliwanag. Bakit gusto nyo ipaliwanag ni BP Sara? Una, hindi talaga pinapaliwanag yan. Confidential fund niya eh. Kayo lang nag-i-insist na ipaliwanag. Tanong, ilan po ang may confidential fund? BP lang po ba? Marami.
Tanong ulit, meron po ba kayong ahensya na tinanong nyo kung saan ginamit yung confidential fund? Wala. Wala. Wala kahit isa. Vice President lang. Kakaiba, no? Pagdating sa Vice President, kahit confidential, dapat yung tanungin. Ganun po ba yun? Pagdating sa confidential fund, ang dapat lang tanungin OBP, saan po nakalagay yun? Hindi po dapat pinapaliwanag talaga yung confidential fund. Confidential nga eh. Okay, pero pagbigyan natin. Pagbigyan po natin. Gusto nilang ipaliwanag eh. Yung iba po bang may confidential fund? Tulad po ng Office of the President, tulad po ng DND, tulad po ng NBI kung meron, DOJ, pinagpaliwanag nyo? Hindi nyo pinagpaliwanag. So gusto nyo magpaliwanag, OVP lang. Nakita nyo po? Yun yung sinasabi ko eh. Tuloy natin ha. So tinatanong niya, hindi niya may paliwanag yung confidential fund. Dapat talaga hindi pinapaliwanag. Kahit tinatanong nyo kasi, kayo nga, hindi nyo naman tinanong yung iba. Okay. Ibig sabihin yan, tuloy natin sinabi ni ko. Ibig sabihin, ayaw niya talagang sumagot sa confidential fund dahil hindi niya kayang ipaliwanag. Sabi mo yun. Kasi ninakaw niya yung pera. Grabe oh. Isinauli niya dapat yung pera. Ngayon lang po ako nakakita na isang congressman, pinagbintangan po ang vice president na magnanakaw. Ninakaw yung pera. Yan po. Dahil lamang sa inukusahan siya. Magkano ba yung confidential fund ng Aule? 125 million. Magkano po yung inaakusan ng BP Sara? 10 billion. 10 billion. Insertion. Walang control si BP Sara. Yan ang inaakusa sa inyo. Yan ang ipaliwanag nyo. Mas malaking pera. Sasabihin nyo lang sinungaling at magnanakaw. Hindi po pwede. Nalantad na po yan. Kahit po media ngayon, bumibira na sa inyo. Ted Filon, yung Sito Beltran, bumibira na. Unti-unti na po. Kasi hindi na nila masikmura eh. Hindi na nila masikmura yung ginagawa ninyo. Tatawagin mo, lakas ng loob magtawag, no? Vice President, magnanakaw. Dahil lang hindi maipaliwanag yung confidential fund. Grabe. Ito po ang pagtatanggol ni Kimbo dito sa dalawa niyang leader. Basahin po natin. Malinaw po yung akusasyon ni BP Sara. Ngayon, ito po, kung may akusasyon na ganito si BP Sara, paano pa kaya yung iba na may insertion din? Kung yung Vice President niya, hindi niya raw control bilang DepEd Secretary, hindi niya control yung in-insert na budget, 10 billion. Paano pa yung ibang department na may insertions din? Kontrolado kaya nila? Ito po, tignan niyo po to si Sito Beltran. May mga binabanggit niya. Yes, Kuya Tony and Kuya Bu, bagsak na ang bansa. Kilala po to si Sito Beltran, anak to ni Louis Beltran nung araw. Grabe. Mga hindi po DDS yan. Baka sabihin niyo, mga DDS pa rin yan. Hindi po kilalang mga DDS yan mga yan. Si Ted Filon nga, hindi naman kilalang DDS yan. Si Marcoleta, hindi naman. Marami tayong pagkakapatulad, lalo na yung sa ABS-CBN. Pero susuportahan namin yan sa Marcoleta pag tumakbong senador yan. Ito po katwiran ni kasi binabanatan sila eh. Ito ang pambala nila si Kimbo eh. Siya yung tagapagsalita nitong pagkakaltas ng budget eh. Hirap na hirap ang kalooban nila ngayon ipaliwanag kung bakit kakaltasan yung budget. Nang tanging nakita nila, eto po mag-ulitin ko na naman po to. Kahit paulit-ulit ako, masarap pong ulitin to. No? Nakita po nila na si BP Sara namimigay ng tulong na yung burial, namimigay po na, ang dali lang naman po, no? Namigay ng burial. Duda ko riyan. Duda kayo. Ang dami nyo po researcher eh. Di ba? Namigay ng burial, ganito pangalan. Puntahan nyo kung may namatay talaga. Simple lang po, no? Wala po, sa dami po na researcher nila na pwedeng maghanap ng butas. Sa mga natulungan, hindi naman po tatanggap ng tulong yan na hindi pa pipirmahin ng Office of the Vice President, di ba? Lahat po ng kaya nga po, sa social services, ulitin ko social services, wala pong sinasabi na disallowance. Ibig sabihin po, lahat po, ang may question lang po, confidential fund. Usually ganito. Marami kayong problema sa confidential funds. Tatanggalin na natin yung confidential fund nyo. Nagkusa na po si BP Sara kasi kahit na anong gawin niyang katamaan ng confidential fund, sisilipin siya. Ngayon po, sa mga binibigay niyang tulong, to ang katotohanan. Burial, medical, at iba pa. Wala pong nakikitang problema ang COA at ang mga congressman. Wala po silang nakitang binulsa. Ang usapin lang po yung confidential fund na alam na natin na paninira yan. Kaya nga nagkusa na si BP Sara eh.
Para wala ng usapin kahit alam ko na nakakatulong 'yan, tanggalin niyo na 'yan, hindi niya na ginamit. Okay, anyways, punta po tayo rito. Kung gano'n, ang natira na lang po na paggagamitan ng pondo, yung pong social services. Yung pong mga pasweldo tsaka social service ng Office of the Vice President. May problema po ba? Wala silang nakita, ni isa. Ang COA po ba may nakita? Wala. Nakakatulong po ba si VP Sara? Nakakatulong. Tinanong ang COA, kasama ba sa trabaho ng Vice President yung mamigay ng tulong? Opo, social services, kasama po yan. Wala silang mapiga. Ayon sa COA, pwedeng mamigay ng tulong ang Vice President. Wala silang nakitang binulsa doon sa mga binigay na tulong. Malinis. Dapat parangalan nga. Di ba? Dapat. Congratulations, VP Sara. Walang record yung pamimigay mo ng tulong. Dahil dyan, dadagdagan pa namin ang pamimigay mo ng tulong. Kung matino po yung Kongreso, dapat po dagdagan yung pondo. Kasi effective eh. Pero hindi po nila gagawin. Alam niyo ba kung ano po ang nakita nilang problema? Si Bibi Leni, isa lang kasi ang opisina, kaya konti lang yung upa. Ito lang ang upa ni Bibi Leni kasi isa lang ang opisina eh. Eh dahil kayo, marami kayong opisina, marami kayong inuupahan. Marami daw pong opisina kaya maraming inuupahan. Yun na yun. Hindi po ba masaya yun?